Yan, linis-linis tayo ng shell. Kasi naiwan yung mga, di ba, mga ulanan pumuputok. So maraming mga putik. Okay, so ang ginawa ko kagabi, binabad ko siya sa dishwashing liquid na may suka. Okay. So ayan, medyo maganda naman yung resulta niya. Binabad. So nakababad siya dito ng mga ano to, 5. Diba? Mga alauna ng madaling araw ko ginawa eh. So anong oras na ba ngayon? So mga 7 hours nakababa dito. Okay. Ayan siya. Maganda oh. Wala akong kalamansi eh. Tsaka mahal kalamansi kaya suka nilagay ko. In fact mas maganda yung suka kasi panglinis ng mga metals na ganito. Ayan. So yan maganda. Nawala pati yung mga yung mga grimes na o yung mga dumikit sa kanya ng mga dumi. Nawala yung mga ibang corrosion. Ayan. Okay. May babanlawan ko na siya. Tapon muna natin yung tubig. Diretso na yan dito. Ayan. Yun, sumisilip yung isa. Ang lalaglag. Muna. Alright. Yan siya. Kaputukan. Yan ang mga shells. Yan, malinis naman lahat, no? Alright. Yan. Banlaw. Shell. Ganda, luminis naman. Okay. So, siguro mga to eh. Pagka kasi hindi masyado nabanlawan, may mga sabon-sabon, pag natuyo, may mga residue siya na iiwan. So, kailangan banlaw na banlaw to. So, putulin ko muna yung video. Maya ko na lang pakita ulit maya siguro after few pag nabanlawan ko na. Wala akong tripod na dala. Sipag eh, no? Walang tripod na dala maggagawa ng video. Okay, mamaya ulit. Ayan, so ang ginagawa natin, gumamit na ako ng isa pang timba para mas mabilis magbanlaw. Ayan, nililipat natin. So ano na to? Pang ilang banlaw na to? 1, 2. Ito, pangatlo na yan doon sa tab na yan. Okay na ito. Alright. Kaya mangyayari pag nabitawan ko yung ayan, wala sa orientation. Tanga. Nawala. Diba? Yan. Alright. Game. So, nililipat natin dyan. Gumamit na ako ng isa pang timba para mas mabilis. Ayan, medyo malinaw na. Ayan, nawawala na yung detergent. Okay. Kasi yan yung itsura niya. Okay. So hopefully nawala yung mga putik-putik. Okay. So sakto ganda naman. Saka na ako magpapareload. Sa nagtatanong hindi ako nagre-reload. So nililinis ko lang siya kasi gusto ko maganda yung mga shells, no?
Kasi may mga iba nagre-reload, hindi maayos maglinis. Eh ako naman kasi wala, bihira yung mabakante akong oras. Kaya minsan ko saan na lang ako nagpapa-reload kung saan meron. Okay, so yun. So dito, and tapos lilinisin ko to ulit, tatapon ko siya. Diyan lang. Ayoko na lumayo. Bawal sa akin yung buhat eh. Ayan. Alright. Next, dito naman. Ayan, malinaw na siya dito. Okay, cool. Tanggal ako ng gloves. Paano pinasok ng tubig? Tanga eh. Nataasan ko masyado yung water. Ayan. Hindi ko na nga natagtag to. Maganda dito natatagtag or naaalog kasi masyado siya madami, mabigat. Para yung loob maluminis din. Kasi ito mapupunan nyo yung loob niya hindi pa gaano linis. Pero ano, at least yung mga putik lang nawala. Yun yung importante, yung mga putik-putik eh. Okay. Tapos yung mga buntis dito na-resize ko na rin o na-reprofile ko. Ay siguradong pasok to. Walang buntis na shells bago i-reload pa lang. Okay. Yan. Linis na. Malinis na. Alright. Yan, ganyan karami ang nagamit ko sa mga reloads. Ito kasi nagtaas ng presyo eh. Kaya lahat ng mga reloads ko halos, ewan ko, may mga natitira pa doon na konti. Halos lahat nagamit ko. Ito pa yung mga mga reload ko dati pa ilang taon na to. Tagal na, maraming taon na kasi yun nga, naging busy ako, bihira ako makaputok. Tapos lagi pa sa ospital, bihira ako makaputok. So naipon yan. Yun nga, pa-reload ako ng pa-reload kahit saan ako magpunta. Ayan. So yun, dahil nagtaas, di ba? Taas ng presyo ngayon ng reload. Ginamit ko siya ng ginamit. Kaya lang, yun, konti na lang. Nililinis ko after the gun ban, pa-reload na ulit ito lahat. Ay, hindi pala lahat, kalahati lang. Mahal eh. Mahal eh. Okay. Mga ano pala ito? Twice fired shells. Actually, hindi ko lahat napapareload to. Kasi kung ang reload nyo is magkano ba? 16? Sa iba, mas mataas pa. So, yung 2,000 lang na 2,000 sa 2,000 rounds, that would be 32,000. Masyado mahal, di ba? Kaya ang gastos. Bihira pa ako pumutok nyo. Paano pa kaya yung laging pumutok? No? Ang dami nilang pera, no? Bibilisan ko na muna. Mamaya na ulit. Yun, no? Malinaw na. Okay. So, mga ano na to. Pang-apat na banlaw na. Pang-5 na yata. Final na to. Okay. Linis na siya. Yung loob. Normally, kung konti ito, mga ano lang. Basta yung kasya dun sa container na yung pwede mag-handle ng pressure, yung 1.5 or 2 liters na empty bottle ng soft drinks. Doon ko ginagawa to, lalagay ko yung sa sasakyan. Okay, hayaan ko lang siya na nandun kasi habang umaandar ka, 'di ba, nagse-shake siya, no? Tapos dahil meron ka dun sabon sa loob, tsaka yung ibang like vinegar o kaya kalamansi, ki-create siya ng pressure sa loob ng konti. So yung mga loob-loob na yan, lumilinis ng gusto yan. Okay? Yung mga nasa loob na to. Yung mga parang itim-itim. Kaya lang ngayon wala akong
Wala akong container na malaki, no? Ito kasi ano eh, parang may tagas eh. Baka mamaya matapon-tapon lang sa sasakyan. Maganda yung sealed talaga, no? Para tas gugulong-gulong lang siya doon sa trunk ng sasakyan o kaya doon sa likod, no? Kung ano man sasakyan gamit. Okay, so yun, naalog siya, mas nalilinis siya. Ito wala na kung time, pero okay lang kasi ito naman since yung mga residue ng gunpowder na nawawala yan doon sa sabon at saka sa suka eh, kaya luminis na rin siya. Alright, so this is last, no? Last na to. Okay, tapos patutuyuin na lang to. Alright, so ano na natin to, unti-unti tatanggalan natin ang tubig. Dapat wala maiwan sa loob. Tignan nyo, ang ganda. Pag ganyan niya kalinis, pagka ano ba, nakikita saan yan, diba, malinis yung loob. Okay, so anyway, unti-unti na yan, tatanggalan natin. Mga several process para maubos yung mga tubig sa loob. Medyo mataas yung mineral content ng tubig dito sa bahay. So pagka naiwan niya na medyo may basa-basa dyan, tapos natuyo o nabilad sa araw, yun naman residue ng tubig yung mahihiwan. Kaya dapat malinis na malinis, matuyo yan ng ganyan, nang walang mga excess water sa loob ng shelves. Yan. So para siguradong walang maiiwan, inaalog-alog ko siya. Wala akong pang maganda sana dito yung pang separate ng media, kasi iikot mo na lang yun, di ba? Tapos para bumagsak yung tubig. Since wala, ito ganito, inaalog ko siya, nakailan salin na ako. Tapos ito, isa sa final stage, para totally bumagsak na dun sa ma-absorb ng tela yung mga tubig. Ayan, yung ginagawa natin. Kasi kanina masyado pang marami yung tubig, di ba, na naiiwan, kaya hindi ako gumagamit ng tela. Ayan, ngayon konti-konti na lang talaga. So hanggang totally lahat ng mga excess water niya mawala. Yun yung goal ko. Yan ng kulang sa gamit, di ba? Buti nga walang araw eh, kasi kung may araw, sabay sa lilim naman ako gagawa, madaling natutuyo yung shell. Pag madali siyang natuyo, ayun, nag-iiwan na residue. Yung dahil nga sa tubig dito, I forgot, mataas masyado yung, ano ba yung magandang term, yung content ng mga minerals ng tubig dito. Yan. Kaya nga hindi ko din siya mainom, kahit may nakita niyo yung post ko about dun sa dun sa purifier. Kasi while dumaan na siya sa purifier, hindi pala nakakababa yun or nakakatanggal ng mga mineral sa water. Yun yung mga maliliit na nabibili ngayon na 4 stages yata yun or 6 stages. Anyway, binabalik ko nga kasi mali yung pagkakasabi sa akin nung nagbenta eh. Kaya lang, as usual, just like any other company, wala yata silang balak mag-refund, no? Anyway, sabi nila meron daw, pero hanggang ngayon wala pa schedule ng pull out ng unit. Galing, di ba? Anyway, yan. Yan. So unti-unti tatanggal yung mga excess waters niya. Yan. Okay. Hindi na ako bibili uli ng product nga pala noon. Nagbebenta rin yun ng mga dashcam eh. Yung isang company nila. Pero doon din naka-address diyan sa bandang Antipolo area yata. Sikat na sikat sa dashcam. Anyway, 3 dashcam nga nabili ko sa kanila. Existing customer nila ako. So bumili ako ng purifier. Yun pa na pala ako. Wrong information. Kaya nila ako nabentahan. Alright, so yan. So ngayon, ayan, ko siya, gaganyan-ganyanin ko siya para malaglag yung mga excess water. Tapos ma-absorb ng tela. Ito naman, patuluin na natin muna to. Okay, so mamaya ulit.
Iyan, pumasok muna tayo dito sa loob. So, konting-konti na lang yung mga naiiwan na lang, no, sa loob ng shell, yung mga tinatanggal natin. So, ang ginagawa ko para bumagsak siya or mawala sa loob, kasi ayokong gumamit ng blower, nagtitipid tayo. Dito, binabagsak ko sa karton. So, pag binagsak mo siyang gano'n, yung mga nasa loob, natatagtag, yan, bumabagsak doon sa karton. Tapos yung karton, ina-absorb niya yung water. Okay, so hindi na siya babalik. Okay, tapos nilagay na natin dito. So nabawasan na ulit siya ng water sa loob. Ayan. So tagal-tagal pa to. So kita nyo yun. So na-absorb niya yung mga tubig na nalalaglag sa shell. Hinalog-alog ko pa para isa yung pagbagsak ko medyo ano pa yan, magaang yan. So hindi natatagtag, so hinalog-alog. So of course at the same time yung labas niya natutuyo na rin along the way. So yan, so kanina yung telang isa, ngayon yan yung tuwalya. Gawa natin, mamaya na uli. For yan, so na-drain na natin as much as I can. Kaya lang ayoko talaga mag-blower nung loob na ito para matanggal yung mga maganda dito kasi binoblower para walang maiwan talagang residue sa loob. Kaya lang wala na sobrang dami kasi nito. Siyempre nagtitipid tayo sa kuryente, mahal kuryente. Okay, so yun, yan na lang, patutuyuin na natin siya. Ganito yung itsura niya. Okay. Ayan siya. Tapos pag gusto pang pakintabin, ano na yan, maganda na dito yung itatumbler na. Yung iba naglalagay ng metal polish doon sa pagtatumbler niya. Pero ako yung ano, okay na eh. Yung corn na pino, na media, yung corn, okay na. Pero kasi hindi ko naman kailangan pakintabin to, hindi mo naman di-display to. Mahalaga lang mawala yung mga dumi tapos hindi mag-jam. Okay? Tsaka yun nga, para hindi rin mahirapan yung maglinis o nagre-reload. Kasi pag puro putik, di ba? Siyempre yung mga iba nagre-reload, diretso yan dun sa linisan nila na pang ano, no? Yung pang maramihan nila, yung bulk. Siyempre hindi naman lagi sila magpapalit ng media kada load. So, kaya minsan kahit nalinisan na, madumi pa rin, di ba? Tapos minsan mapupunan nyo, magpapareload kayo, may ano. Pag hawak nyo, may parang madulas. May naiiwan pang metal polish. O kaya kung ano man yun hinahalo nila doon sa media, no, sa dry media. Kaya minsan parang madulas hawakan. Eh ako, ang mahalaga lang sa akin, mawala yung mga putik. Kasi minsan yung parang corroded to. Tapos makapal. Pag tight yung chamber nyo kasi bumabara yun yung mga konting gano'n. Minsan habang nagpupulot hindi, may napapasamang shell na galing sa ibang shooter siguro. Kaya yun, chinecheck ko rin yan. Tapos pagka naka-bulge, nire-resize ko na rin yung shell. Para hindi na mahirapan yung nagre-reload. Para rin mabilis. Diba? Kasi wala akong oras Kaya minsan pupunta ako, papareload ako, waiting lang yan. Hindi ko iiwan, tapos babalikan ko pa. Kasi minsan wala talaga akong oras bumalik. Yan, so patutuloy ko na lang to. Tapos okay na to. Babalik na sa mga case to ulit. Mga case, sinugasan ko rin.